araw na wala akong ginagawa. Kaya, and then, sa trabaho namin, siyempre, kailangan maging pangalagaan yung pangangatawan mo. Dapat laging maging malakas. Huwag magpabaya. Kaya, yun, mas inaalagaan ko yung aking pangangatawan. Thank you po. Thank you. Kasi nga, I have been unhealthy. My lifestyle is so unhealthy. I sleep so late. I used to eat unhealthy food. I used to really stress myself. I used to overwork myself. Sobrang unhealthy talaga siya. Pero nung dumating siya, nakikita niya kung anong ginagawa ko sa mundo ko, sa sarili ko, sa kalusugan ko. And he was so sincerely concerned about it. So kinakausap niya ako. Hindi niya ako basta kinakausap. Ginagawa niya, tapos nakikita ko. Tapos ako mismo nahihiya. Ako yung nahihiya. Tapos nakikita ko na kung paano siya kumakain, kung ano yung kinakain niya. Nung simula, pinapanood ko lang siya pero I admired him since then. Pero hindi ko naman siya sinasabayan. Hanggang sa umabot na siya ng na kailangan itigil mo na yung ginagawa mo. Diba? Itigil mo na yung pagkain mo ng sobrang baboy, sobrang prito, sobrang mantika, ang lakas-lakas mong magkanin. Tapos, he brought me to the gym. Oo, noong mga panahong nagkukubli pa kami, nung hindi pa open yung relationship namin, pag nasa ibang bansa kami, I used to go to the gym with him. Sabi niya, hindi mo kinakailangan mag-weight lift or maglakad ka lang sa treadmill. Habang nagbububuhat siya, pindutin niya yung treadmill kasi maglalakad lang ako doon. Tapos, bumili siya ng treadmill nung pandemic para may treadmill kasi sa bahay. So sabi niya, kailangan dalawa yung treadmill para sabay tayo. So bumili siya ng treadmill para sabay kami nagta-treadmill nung pandemic. Tapos, pinag-box niya din ako, lahat. Tapos, ina-encourage na talaga ako sa mga physical activities. Tapos, hindi niya lang ako na-convince mag-bike. Trinay niya isang beses, nasa Angeles kami, sa Clark kami, pinagbisikleta niya ako doon. Wala pang 10 minutes, ayoko na. Sabi ko, mamamatay ako. So, buti na lang may nagpahiram sa akin ng electric bike para nasabayan ko siya. At least ito, sige masasabayan kita, pero wala akong nararamdamang hirap. Pero yung totoong bike, yung paakyat pala, 1 inch lang yata yung inangat ng lupa na yun, hindi ko na kaya, mamamatay ako talaga. Tapos, ayun nga, he has always been reminding me to take care of myself because it is a fact that we are not getting any younger. Diba? Every single day, tumatanda tayo ng tumatanda. Yung panahon at yung edad natin. Pero may paraan para mapanatili natin malusog at maganda yung sarili natin. Sobrang niyang vain. Yes, probinsyano siya. Pero alam niya kung ano yung tamang pamamaraan para alagaan yung sarili. Malinis siya sa katawan. Malusog siya. So, kung yung partner mo gano'n, nakikita mo, ang ganda-ganda na epekto sa kanya. Lalo pa, sa edad namin, mas matanda ako sa kanya ng very light. So, ayoko namang maging evident yun na pag nakikita kami dalawa, mukha akong tiyahin. At hindi naman lahat nadadaan sa makeup. Ibang bagay din talaga yung malusog yung pangkatawan mo at malusog yung kalooban mo at masaya ang puso mo. Yun ang impluensya binigyan niya sa akin. Binigyan niya ng kapayapaan at kaligayahan ng puso ko at yun ang lalong nakapagpabata sa akin. Parang Valentine's Day. Yes. Kasi sweet 16 dapat sweet din yung mga kwento natin. Oo, sweet 16 ang beauty doon. Tapos tingnan niyo po, naiiyak si Ayo. Habang nagsasalita si Archie. Mahihiyain kasi siya talaga. Kaya ba't overwhelm siya? Kaya ako naman, natutuwa ako na experience niya ito. Pag nararamdaman niya yung love ng ibang tao sa kanya at support, it really overwhelms him. Thank you, guys. Maraming salamat po sa ating sa kanya na sumali sa endorsement na ito. Malaking bagay na nalaman niya Kapampangan si Archie Ray. Nakapampangan Ilocano. Tapos, nung nalaman niya Kapampangan si Ray, at saka alam niya kasi yung nabululaw siya sa pangalan kanina, pero alam niya yung beauty derm kasi nga, Kapampangan. So, hello. So, nung nalaman niya Kapampangan si Ray, tapos pinento ko na rin sa kanya, nauna pa siyang dumating sa shoot. Mas nauna siyang nag-shoot sa akin nang wala ako. He was very confident and it was so okay to work with her that day. So, naging magaan sa kanya. Malaking bagay yung alam niya.
Kasi pag Kapampangan, nawawala yung hiya niya, parang nagiging ano siya, at ease. Nagiging komportable ako sa tao pag alam kong Kapampangan. So hindi ako nahiya kasi alam niya yung ugali ng Kapampangan na medyo mahihain. So hindi ako nagdalawang isip na bumiyahe agad na pumunta ng Angeles. Nauna pa ako kay Meme sa No, saka sabi niya, okay ako kay Ray kasi kinakapampangan niya ako. Hindi ako kailangan puwersahin mag-Ingles at umintindi ng. So wala siyang issues yung ganon. So parang ate niya lang talaga yung pinuntahan niya. Yun ang isa sa malalaking dahilan kung bakit madali siyang nag-yes. Ayan ang kakatuwa, no? Because as you know, lagi naman pagpasok syempre ni Vice Ganda, all eyes are on her. Pero ngayon, kapag nandito tayo pinag-uusapan ito, ikaw ang pinag-uusapan nating lahat, no? And nasabi na niya kung anong nararamdaman niya to be doing this with you. Baka pwede mo naman i-share sa amin, ano naman ang nararamdaman mo to be doing this project, this endorsement with Vice? Siyempre, unang-una po, masaya ako na parang first time kong nakasama yung partner ko sa endorsement. Siyempre, iba po yung kasama ko siya dito, katabi ko. Baka kung ako lang mag-isa dito, baka nandito po ako sa likod. Lumubog po ako, kaya malaking bagay po sa akin nakasama ko ngayon itong partner ko, si Meme. Congratulations to all three of you. Happy anniversary, Miss Ray. Thank you, ma'am. Thank you po. Maraming salamat, Miss Tessa, mula sa Manila Times. Ngayon naman susunod, tawagin naman natin Josh Mercado. Kuya Josh. Hello. Vice, Ms. Rhea mentioned kanina sa speech yung word na phenomenal. Over the years, ano na ba yung definition mo ng pagiging phenomenal? Kasi over the years, syempre nagbabago. Kaya maganda yung tanong mo, over the years, ano yung definition ko ng phenomenal? Rhea and I, we have been able to experience the taste of success once in our lives. And it really now, sa dami nang nangyayari sa paligid, it really takes a phenomenon to be able to sustain that. Not everyone is able to sustain success, happiness. Not everyone is able to reach longevity. Diba? Ang daming mga pangalan or brands or mga pangyayari sa buhay na nakita mo na siya, nag-exist, and then after a while, nawala na. So for me, pagiging phenomenal is to be able to be there and still be there tomorrow. Just like you did. You've been there and you're still there. Thank you. Grabe si Meme. Para tayo nasa Miss parang beauty queen ito na. Katalino. List ako yung sagot mo. I love it. Salamat, Sir Josh Mercado. Ngayon naman, na susunod, Ate Nurse Almo. Ikaw na. Hello, good evening. Hi, good evening. GMA Online. You mentioned po kanina na meron ako yung collaboration even before sa mga charity. Pwede ko po namin malaman yung story kung paano nagsimula nito. And magkakaroon pa ba ng mga future plans for having more scholars? Actually, Beauty Derm & Ray has always been very generous. Hindi kami lumapit sa kanila. Nung nalaman nila na meron akong mga activations na nangangailangan ng support, they reached out to me to support, to lend a helping hand without asking for anything in return. Wala siyang sinabing, tulungan ka namin pero pa-post ha. Walang ganon. Sa panahon ngayon, di ba parang ang daming didikit sa'yo pero Uy ka pa din. Di ba? Yung ganon. Minsan nga, pero okay na nga rin yung kung nagpapaalam, yung iba wala eh. Yung biglang, kunyari, chichika, ay, taray posting, yung ganon. Siya, wala siyang anything. We met in Quezon City, in Taste of LA, Taste of LA, to offer help for my travel series, yung Gandara the Explorer. Kasi nung nalaman niya, bibigay ako ng scholarship, sabi niya, baka gusto mong dagdagan yung mga pinapaaral mo. Tutulong ako kasi yun din ang advocacy ko, education. So ang dami niya pang, sabi niya, na pwede ako magbigay ng scholarship kung madami yung nakakailangan, tapos kailangan mo ng katuwang. Nag-offer siya ng help. And nagdire-diretso na yung friendship namin dalawa. Yes, at saka, let me just add po, hindi lang scholarship
yung mga magulang din po ng mga estudyante ay binibigyan natin ng Kabuhayan Showcase. So, sakto yung sinabi kanina ni Achi na hindi ko naman pag mag-message ang Team Vice na, oh, Ma'am Ray, may scholar na ano, si Achi, ay si Neme Vice, ganyan. Okay, di kami mahirap kasi nagtataka. Alam, grabe naman si Achi, pang beauty derm, yung vlog niya, tapos sabihin niya ulit na may kaibigan ako, na gusto mong mag-aral. Parang doon pa lang na-appreciate ko na okay na sa akin yung banggitin niya minsan eh, pero okay, dami mong logo, gano'n. So, parang sakto yung sinabi na Achi kanina na wala naman kaming ine-expect sa isa't isa talaga. Kasi alam ko naman na dapat, sa dami pa naman naging endorsers ko, sa dami ng A-listers ko, alam ko naman na baka hindi dapat pag mayroong kontrata, di ba? Pero ito, hindi kami nag-expect, pero hindi siya naging madamot. Kaya tingnan nyo, God will make a way. A third year na ang aming mga scholars at marami pa tayong susunod yan, Achi. Yun.